Hello, hello, good morning! Good morning mga amigo, mga amiga! Ako nga pala si Etoy Alvarez Saot, Tubong Masbate. Isa ako sa taga-pakinig ng inyong mga istorya ng mga horror, yung mga kababalaghan. Kaya maraming salamat nga pala at lalong aabangan ko ang inyong mga kababalaghang istorya. At shoutout nga pala dyan sa mga kalugar ko sa Sitio Paupawan, kay Kapitan Bogs Castañedas, pinsan ko, at sa kay Kagawad Luida na mabait, at sa kay Kagawad Mimbe, at sa mga kasamahan kong mga barangay tanod dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ingat lagi at huwag makalimot mag-pray bago mag-work. See you tomorrow. Bye-bye. Akala ko ba magaling kang doktor? Dinala ko ang anak ko sa ospital na ito para masolusyonan ang problema ko. Para gumaling si Mateo. Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa rin masabi kung ano talaga ang sakit niya. Nagpapatawa ba kayo? Pasensya na po, Mr. Gonzales. Based sa mga test na ginawa namin, lahat po ng resulta ay normal. Kaya talaga pong mahirap i-diagnose kung anong sakit ang dumapo sa anak nyo. Honestly, first time po namin maka-encounter ng ganitong kaso. Wala akong pakialam. Gawin niyo ang lahat para gumaling si Mateo. Kahit ilang milyon pa yan, handa akong magbayad. Pagalingin niyo lang ang anak ko. We're really doing our best, Mr. Gonzales. Excuse me po, I need to check on another patients. May pag-asa pa kayang gumaling ang anak natin? Ilang ospital lang napuntahan natin. Kahit ang mga doktor sa Singapore at Amerika, wala pa rin makapagsabi kung ano talagang sakit niya. Nawawala na ako ng pag-asa, Lorenzo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gagaling ang anak natin, mahal. Hindi ko susukuan si Mateo kahit maubos pa ang lahat ng pera ko. Sabi nila makapangyarihan daw ang pera. Lahat ay nagagawa mo kapag meron ka nito. Lahat ng problema ay nasusolusyonan mo at lahat ng bagay ay nakukuha mo. Pero paano kung malagay ka sa sitwasyong hindi pera ang kailangan mo, kundi tapang at sakripisyo para mailigtas ang pamilya mo sa peligro? Kung ikaw ay isang bilyonaryo, kaya mo bang isuko ang kayamanan mo kapalit ng kaligtasan ng pamilya mo? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba. Excited kaming mabasa ang mga ito. At kung ikaw ay naiintrigang malaman ang buong kwento ni Lorenzo, tara na't sabay-sabay nating pakinggan ang nakakaintrigang kwentong sumubok sa pagiging ama niya at sa buo niyang pagkatao. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lorenzo. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Ako po ay 40 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Canada. Ang mga pangalan ng mga tao at lugar na gagamitin ko sa kwentong ito ay kathang isip lamang upang maprotektahan ang aking pagkakakilanlan at seguridad, pati na rin ang mga taong bahagi ng aking kwento. At bago po pala tayo magpatuloy, nais ko lamang ipaalam sa lahat ng tagapakinig na tanging sa kwentong Takip Silim ko lamang ipinadala ang aking sulat. Kaya kung mapakinggan nyo man ito sa ibang channel, huwag po kayong magdalawang isip na i-report ito. Maraming salamat po. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 1 dekada nang nakalipas. Mula nang magkaroon ng malubhang sakit ang anak kong si Mateo. Akala ko noon na lahat ng problema ay kayang solusyonan ng pera. Hanggang sa nangyari ang isang bangungot na nagpabago sa paniniwala ko at sumubok sa katatagan ko bilang padre de pamilya. Sa mga panahon yon, nasabi ko sa sarili ko na kahit isa akong bilyonaryo, hindi ko pa rin nagawang takasan ang mga problemang ibinato sa akin ng mundo. Hindi ko lang kasi maintindihan, mahal. Bakit hindi nila kayang tukuyin ang sakit ni Mateo? Nakakapagtaka lang na pati pinakamagaling na doktor sa ospital na to, hindi kayang i-diagnose ang kondisyon ng anak natin. Yan nga din ang iniisip ko, mahal. Nagsabi pa nila, ito ang unang beses na naka-encounter sila ng ganitong kaso. Ay, Mateo anak, ano pa talagang nangyayari sa'yo?
Daddy, pagod na po ako. Anak, huwag mong sabihin yan. Lumaban ka, Mateo. Gagawin ni Daddy ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal ka namin. At hindi ko kakayaning mawala ka sa amin. Anak, naniniwala kami ng daddy mo nagagaling ka. Magtiwala ka lang ha. Opo, Mami. Bilang ama, isa sa pinakamasakit kong karanasan ang pangyayaring yun sa buong buhay ko. Kung kaya ko lang akuin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng anak ko noon, at kung kaya ko lang bilhin ang sakit ng anak ko, para ako ang magdusa, matagal ko na itong ginawa. Kesa araw-araw ko makita siyang umiiyak at nahihirapan habang nakahiga sa kama. Para na siyang lantang gulay na hindi na makagalaw, butot balat at namumutla. Pero wala man lang akong magawa noon, kundi itago ang aking mga luha para ipakitang magiging maayos ang lahat at iparamdam sa kanya na may pag-asa pang gumaling siya sa sakit niya. Sa mga sandaling yun, nabaling naman pareho ang atensyon namin ni Dasha nang marinig namin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Ako na magbubukas. Baka bumalik ulit si Dr. Santos. Sige mahal, sana naman may magandang balita na. Sana nga. Magandang araw sa iyo, iho. Oh, sino po kayo? Ako si Nilda. Tawagin mo na lang akong Aling Nilda. Mukhang nagkamali po kayo ng room na pinasukan. Hindi, iho. Nandito ako para tumulong sa anak mo. Narinig ko kasing pinag-uusapan ng doktor at mga nurse ang tungkol sa kakaibang sakit ng bata na hindi raw nila ma-diagnose. Kaya tinanong ko sila kung saan ang kwarto nyo at hinatid ako dito ng nurse. Paano niyo naman po kami matutulungan? Pwede ko bang makita muna ang kalagayan ng bata? Sige po. Pasok po kayo. Salamat, iho. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Lorenzo Gonzales. Pumasok na po kayo. Matamis ng ngumiti sa akin ng matandang babaeng yon. Nakasuot ito ng bestidang may disenyong bulaklak. Tandya ko ay nasa 60 anyos na siya. Maamo ang kanyang mukha kaya hindi na ako nagdalawang isip na papasukin siya. Kahit hindi ko pa talaga siya kilala. Isa din sa nagkumbinsi sa akin noon ay ang sinabi niyang matutulungan niya daw ang anak ko. Sa mga sandaling yon, kahit maliit na porsyento ng pag-asa pa yan, nagbaka sakali na ako. Ganun ako kadesperadong mapagaling si Mateo. Dasha, si Aling Nilda nga pala. Aling Nilda, si Dasha po asawa ko. Magandang umaga sa iyo, iha. Nandito ako para tignan ang kalagayan ng anak nyo. Nais ko sanang makatulong sa inyo. Matutulungan niyo po ba kami? Paano po? Titignan ko. Sandali. Lumapit siya kay Mateo at tinitigan niya itong mabuti mula ulo hanggang paa. Tsaka siya napailing at huminga ng malalim bago bumaling ang tingin niya sa akin. Habang ako naman, naghihintay sa sasabihin niya noon. Hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa anak nyo. Kailangan nyo siyang dalhin sa kapatid kong albularyong si Belen. Siya lang ang makakatulong sa inyo para gumaling ang anak nyo. Hindi ordinaryong sakit? Kaya ba hindi matukoy at maipaliwanag ng mga doktor ang sakit niya? Oo, tama. Kailangan nyo na siyang madala kay Belen bago pa mahuli ang lahat. Maniwala kayo sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi ni Aling Nilda. Napaisip naman ako noon na posibleng ang may katotohanan ng sinabi niya. Kasi kahit ako, nagtataka na din dahil pagkatapos naming dalhin si Mateo sa iba't ibang ospital sa ibang bansa hanggang dito sa Pinas, wala pa rin nakakaalam sa sakit niya. Tulad nga ng sinabi ko noon sa sarili ko, kahit ilang porsyento pang tsansa yan, susugalan ko dahil desperado na ako. May pag-alinlangan man nung una, dinala ko pa din ang anak kong si Mateo sa kapatid ni Aling Nelda na albularyo at dun nga, nadiskubre ko ang isang kagimbal-gimbal na katotohanan.
Kinulam ang anak nyo. Isinumpa siya ng isang mangkukulam na aswang. Po? Seryoso po ba kayo dyan, Lola Belen? Iyo, wala akong panahon para makipagbiruan sa iyo. Paano pong kinulam? Wala naman po kami nakakaaway, tsaka aswang pa talaga. Lola, ang hirap naman po paniwalaan ang mga sinasabi nyo. Malaki ang atraso nyo sa aswang na to. Sa katunayan, isa lang siyang ordinaryong tao dati. Pero nang mamatay ang anak niya sa trahedya, nakipagkasundo siya sa pinuno ng mga aswang para makapaghiganti sa inyo. Lola, kung totoo ang sinasabi nyo, sino naman po yung tinutukoy nyo? Isa siya sa mga dating naninirahan sa tabing dagat. Nakikita kong malawak na islang binili ninyo sa isang lugar. Na-demolish yung mga kabayang itinayo dito. At isa siya sa mga taong nawala ng tirahan at namatayan ng anak 4 na taon nang nakalipas. Doon ako mabog ang dibdib ko at para akong binuhusan nun ng malamig na tubig. Agad kong naalala ang kaisa-isang islang nabili namin at ginawang private resort. Lahat ng sinabi ni Lola Belen ay tumugma, kaya doon ako nakumbinsi na totoo nga ang sinabi niya. Bakit alam niyo po ang lahat? Yun ay dahil nakikita ko, Lorenzo. Makapangyarihan ng aswang na kumulam sa anak niyo. Pinili niyang pahirapan ang bata para magdusa sa kasalanang kayo ang may gawa. Pero bakit ang anak ko pa? Bakit hindi na lang kami ang parusahan niya? Oo nga po, Lola Belen. Bakit dinadamay pa niyang bata? Walang kasalanan ng anak ko. Hindi dapat siyang nagdurusa kundi kami. Anak ang nawala sa aswang na naghihiganti sa inyo. Kaya anak din ang kukunin niya sa inyo. Sa nakikita ko, natutuwa siyang makitang nagdurusa ang bata at unti-unti niya itong pinapatay bilang kabayaran ng kasalanan ninyo. Nabalot ng puot at galit ang puso niya. Uhaw na uhaw siya sa hustisya. Pero gagaling naman po si Mateo, di ba? Mapapagaling niyo siya? Iyo, di ko kayang alisin ang sumpa sa katawan ng bata. Pero may magagawa pa ako para mailigtas siya. Ano pong gagawin namin, Lola Belen? Kailangan yung patayin ang aswang na mangkukulam para maputol ang sumpa. Patayin? Saan po ba namin siya mahanap? Nasa isla lang ang pugad nila. Malapit lang ito sa lupaing nabili ninyo sa isla. Sige po, Lolo Belen. Tatawagan ko po si General Bonifacio. Magpapadala po ako ng mga pulis para hanapin at papatay ang aswang na yon. Iho, hindi kakayanin ng mga pulis ang aswang na kagaya nila, kahit pa nga ang mga sundalo. Hindi sila tinatabla ng ordinaryong sandata lang. Nakikita kong malakas na uri ng mga aswang ang naninirahan sa islang yon. Kaya ang kailangan nyo ay isang taong kayang tapatan ang lakas nila. Saan po ba ako hihingi ng tulong? Ano pong kailangan ko? Ang kailangan nyo ay veterano at malakas na manunugis. Huwag kayong mag-alala, may kilala ko. Ang tanging gagawin nyo lang ay makumbinsi siya dahil mahirap makuha ang tiwala ng taong ito. Handa po akong magbayad kahit magkano. Tulungan niya lang po kami, Lolo Belen. Iho, hindi lahat ng tao nasisilaw sa pera. Walang pakialam si Leon sa pera na maibibigay mo sa kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay makumbinsi siyang karapat-dapat kang ang tulungan. Kaya kung maaari din, ilihim niyo na lang muna ang pagiging mayaman niyo. Sige po, Lola. Saan po ba namin siya mahanap? Sa liblib na baryo ng San Isidro. San Isidro? Oo. Kung alam niyo ang tulay ng Hermania, diretso lang sa dulo ang baryong yon. Kung ganoon, ayoko na mag-aksaya pa ng oras, Lola Belen. Kailangan na po namin siyang puntahan. Sa dali lang iyo, may ibibigay lang ako sa inyo at sa bata. Tumayo si Lola Belen mula sa kanyang pagkakaupo at pumasok sa isang silid. Habang kami naman ni Dasha ay nakatingin lang sa anak namin na mahimbing na natutulog sa papag na nakalagay sa sala. Nilibot ko naman ang tingin sa paligid at nakita ko ang malaking altar na may mga ribulto ng Panginoong Hesus. May mga puting kandila at Biblia.
Hindi ko napansin kanina dahil sa pagkataranta ko at naituon ko lang ang atensyon ko noon sa anak ko. Agad ko namang naibaling ang tingin ko kay Lola Belen nang lumabas siya at may dala siyang kahon palapit sa amin. Tsaka siya umupo at binuksan ang kahong yun. Ang kwintas na krus na ito ay pinatibay ng aking debosyon. Kaya itinuturing ko itong makapangyarihan laban sa masamang elemento tulad ng mga aswang. Tanggapin yung dalawa ito at isuot ninyo bilang proteksyon. Salamat po, Lola Belen. Salamat po, Lola. Walang anuman. Itong kwintas naman na to ay ang bato ng buhay. Kailangan itong isuot ng bata para mapabagal ang pagkalat ng sumpa sa katawan niya. Salamat po. Isinuot ni Lola Belen ang kwintas na yon kay Mateo. Hugis bilog ito at kulay berdeng kumikislap, habang kami naman ni Dasha ay sinuot ang kwintas na krus na ibinigay niya. Hindi na din kami nagtagal pa doon at inuwi ko si Mateo sa mansyon. Tumawag ako ng private nurse para magbantay sa kanya. Napagpasyahan kong wag na siyang dalhin pa sa doktor dahil wala din namang nangyayari, kaya mas minabuti kong sundin ang sinabi ni Lola Belen. Dahil pagkatapos ng sinabi niya, nakumbinsi akong totoo ang lahat ng yon. Alam niya kasi ang bawat detalye. Ang pagbili ko ng lupain, ang demolisyong nangyari 4 na taon nang nakalipas, kaya hindi ako nahirapang paniwalaan siya. Mahal, sigurado ka bang pupunta tayo sa liblib na baryong yon? Oo, mahal. Tinawagan ko na si Captain Perez. May pwede naman daw paglapagan ng chopper doon malapit sa baryong yun. Kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Ano kaya kung magpasama tayo ng mga militar o pulis para lang mas safe? Mahirap, mahal. Baka matakot pa sa atin si Leon. Hindi pa natin siya masyadong kilala. Di ba ang sabi ni Lola Belen? Kailangan nating ipakita sa kanya na karapat dapat tayong tulungan. Tulad ng sabi ni Lola Belen, hindi natin pwedeng ipakita na mayaman tayo. Baka kasi kapag nalaman niya mga bilyonaryo tayo, iisipin niyang hindi natin kailangan ng tulong niya. Kaya kailangan nating ipakita sa kanya na ordinaryong tao lang tayo bilang mga magulang na nag-aalala para sa anak natin. Tama ka dyan, mahal. Pero ewan ko ba? Natatakot ako na baka kung anong mangyari sa atin doon. Wala namang sinabi si Lola Belen na delikado doon. Tsaka naniniwala ako mabuting tao si Leon. Pero hindi ko natanong kung ilang taon na siya o anong itsura niya eh. Hayaan mo. Magtatanong tayo doon, mahal. Basta para kay Mateo, susuporta ako sa lahat ng plano mo. Salamat, mahal ko. Sige na, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Sige, mahal. Good night. Good night din, Dasha. Hindi naman ako agad nakatulog ng gabing yon habang iniisip ang mangyayari kinabukasan. Ang inakala kong perpektong buhay ay naging bangungot para sa akin. Wala man lang nagawa ang kayamanan ko para gumaling ang aking anak. Pero hindi pa din ako sumusuko sa mga sandaling yon at ipinangako ko sa aking sarili na lahat ng paraan ay gagawin ko, gumaling lang si Mateo. Kinabukasan maaga akong nagising. Nag-impake ako ng ilang dadalhin tulad ng tubig at pagkain, habang si Dasha naman ay pinaalalahanan ang nurse sa mga dapat gawin. Siyempre gusto naming makasigurong maayos si Mateo bago kami umalis. Hanggang sa nag-drive ako papunta sa building ng kumpanya ko at sumakay ng elevator papunta sa rooftop kung saan naghihintay ang chopper. Malapit na tayo, mahal. Sana nga makumbinsi natin ang mananugis ng aswang tulungan tayo. Magtiwala ka lang sa akin. Gagawin ko ang lahat ng parang alam ko. Makumbinsi ko lang siya, Dasha. Para sa anak natin. Oo, para kay Mateo. Mahigpit kong niyakap ang aking asawa noon habang nakasakay kami sa chopper. Hanggang maaari ayoko mag-isip ng negatibo sa mga oras na yon. Hanggang sa nakalapag na nga kami sa isang bakanting loteng malapit sa baryo ng San Isidro. Nauna akong bumaba at kasunod ko naman noon si Dasha habang inaalalayan ko siya at naglakad kami noon patungo sa tulay. Hanggang sa dumiretso kami ng lakad papunta sa dulo
katulad ng sinabi sa amin ni Lola Belen. Dadaan pa pala tayo sa gubat. Wala na akong nakikita ang ibang daanan Ang sabi ni Lola Belen, diretso lang daw Sundin na lang natin ang sinabi niya. Baka nga kailangan talaga nating dumaan sa gubat na yon. Sige, mahal. Tumingin ka sa dinaraanan mo, mahal. Baka may matapakan kang ahas dyan. Matatalahib ang daan at makipot pa. Oo, mahal. Huwag mo kong alalahanin. Ikaw ang dapat mag-ingat dyan. Kinakabahan ako, mahal. Paano kung maligaw tayo at hindi natin mahanap ang bayan ng mananugis? Mahal, ano ka ba? Maging positibo lang tayo. Mahanap din natin ang bayan niya. May mapagtatanungan naman siguro tayo doon sa baryo. Sige, mahal. Umabot ng kalahating oras ang aming paglalakad noon. Pero hindi pa rin namin nakikita ang bukana ng baryo. Kaya naisipan naming magpahinga muna sa ilalim ng malaking puno dahil nakaramdam na rin ako ng pagod, lalo na si Dacia. Sa totoo lang, hindi talaga kami sanay sa mahabang lakaran dahil sanay kaming nakakotse at nakachopper. Hindi naman kasi pwedeng makalapag ang chopper sa gubat na yon dahil sa dami ng puno at walang sapat na espasyo. Heto, tubig. Magpahinga muna tayo saglit. Napagod talaga ako, mahal. Malayo pa ba tayo sa labasan? Ilang kilometro pa kayang lalakarin bago makarating sa baryo ng San Isidro? Malapit na siguro, mahal. Pero malawak pala talaga ang kagubatang to. Oo nga, mahal Oh, eto, kumain muna tayo. Nagdala ako ng pasta at beef steak. Sige, mahal. Tamang-tama. Gutom na ako. Pinagsalunan namin noon ni Dacia ang dala niyang baon na nakalagay sa thermal na baunan. Yun ang unang pagkakataon na kumain kami sa gitna ng kagubatan. At sa totoo lang, hindi ako komportable noon dahil alam kong hindi ito ang nakasanayan ko. Tahimik ang paligid, yung tipong maririnig mo pati ang paglagaslas ng dahon at malalayong huni ng mga ibon. Para sa akin, kakaiba pero nakakagaan din sa pakiramdam. Parang pansamantalang pahinga muna sa problemang kinakaharap naming mag-asawa. Si Dacia naman, halatang hindi komportable. Sanay siya sa marangyang buhay. Mga lugar na kontrolado, ligtas at kumpleto sa lahat ng kailangan. Dito, wala kahit alin doon. Makikita sa paraan ng maingat niyang pag-upo, sa bawat tingin niya sa paligid at sa kung paanong dahan-dahan lang siyang kumain. Mahal, Mm. hindi ako komportable sa lugar na to Tara na, umalis na tayo rito. Sige. Nabusog ka ba? Oo, buti nga may dala tayong pagkain at tubig. Siyempre naman. Hindi pwedeng wala, Dacia. Lalo na't hindi natin alam kung ilang oras tayo maglalakad. Sana nga makita na natin ang bukana ng baryo. Ang sabi ni Lola Belen, nasa dulo pa daw kaya diretso lang tayo. Sige, mahal. Tayo na bago pa tayo maabutan ng paglubog ng araw. Sige, tara. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Dacia pagkatapos naming magpahinga ng ilang minuto para kumain. Naging alerto naman ako sa paligid at inilibot ang aking tingin nang may narinig akong kaluskos sa likuran ng mga malalaking dahon sa gubat na yon. Hanggang sa isang pag-angi lang narinig ko mula sa unahan. Lorenzo, narinig mo yon? Oo. Ang yun ng mabangis na hayop. Diyos ko, anong gagawin natin? Parang papalapit. Baka umatake sa atin. Bilisan na natin ang paglalakad bago pa tayo maabutan dito. Lorenzo, natatakot ako. Nandito lang ako. Hawakan mo ang kamay ko. Diyos ko, baboy na mo. Takbo na! Ngayon na! Hindi ko na kaya, Lorenzo. Kaunti na lang. May nakikita na akong labasan sa unahan. Utsa! Lorenzo! Ang balikat ko! Lorenzo! Naabutan ako ng baboy ramo at tumalon nito sa akin. Tsaka kinagat ang kaliwa kong balikat kaya napahiyaw ako sa sakit noon. Narinig ko naman ang iyak at sigaw ni Dacia sa unahan habang papalapit sa akin. Akala ko noon mamamatay na ako hanggang sa narinig ko ang paghiyaw ng baboy ramo at napaatras ito.
Pagtingin ko sa pinanggalingan noon, dun ko nakita ang isang lalaking walang damit. Matipuno ang katawan, nakasuot ng pantalong may punit sa tuhod. May edad na ito na tansya ko ay nasa 40 anyos na. May balbas ito pero hindi gaanong mahaba. Matangos ang ilong, moreno at matangkad. Seryoso ang mukha niya habang papalapit sa amin na para bang mahirap lapitan. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Salamat po. Akala ko po talaga mawawala na sa akin ang asawa ko. Anong ginagawa niyo sa gitna ng gubat? Papunta po sana kami sa baryo ng San Isidro. Pero bigla na lang po kami inatake ng baboy ramo na yun eh. Maswerte ka at nadatnang ko kayo rito. Nagpunta kayo sa gubat na wala man lang dalang mga sandata. Mga hangal. Hangal? Grabe naman po kayo. Hindi naman po kasi namin alam na may mababangis na hayop pala dito sa gubat na to. Kagubatan to, bata. Ano bang inaasahan niyo rito? Ang sugat ko. Malalim ang natamo mong sugat. Sumabay na kayo sa akin, papunta sa baryo para maalalayan kita. Salamat po. Agad kaming sumama sa kanya kahit hindi pa namin siya kilala. Wala naman ako nakikitang dahilan noon para hindi siya pagkatiwalaan, lalo na't iniligtas niya ang buhay ko mula sa baboy ramong yon. Humanga naman ako sa galing niyang gumamit ng sibat noon. At kahit may pagkadominante ang kanyang aura, ramdam kong mabuti siyang tao. Ilang minuto din kami naglakad bago kami nakarating sa baryo at huminto naman kami noon pagkapasok sa bukana. Pagtingin ko sa paligid, magkalayo ang kabahayan at nabibilang lang. Gawa ito sa sawali at kawayan. May nagpapausok sa unahan at may nag-iigib sa poso. Nandito na tayo. Sino ba ang tutuloy niyo dito? May kamag-anak ba kayo? Ang totoo po, hindi pa po namin alam dahil ninahanap pa po namin siya. Sino bang hinahanap ninyo? Leon po ang pangalan niya. Mananugis po siya ng mga aswang. Kilala niyo po ba siya? Seryoso siyang tumingin sa akin at halatang nagulat. Napakunot noon naman ako sa tingin niyang yun. Pagkatapos magsalita ang asawa kong si Dasha tungkol sa taong hinahanap namin. Anong kailangan niyo sa kanya? Kailangan namin ng tulong niya. Sumama kayo sa akin sa bahay para magamot ko ang sugat mo. Salamat po. Nagkatinginan kami ni Dasha at tumango para ipakitang sumang-ayon kaming dalawa. Hindi naman ako nagdalawang isip na sumama dahil bukod sa sobrang sakit ng sugat ko sa balikat ko, wala kaming ibang mapupuntahan habang hinahanap pa namin ang bahay ni Leon at nahihirapan pa ako sa paglalakad noon. Nangihina ang katawan ko dahil sa dugong nawala sa akin. Nang makarating kami noon sa kubo, inalalayan nila ako papasok sa loob hanggang sa makahiga ako sa upuang gawa sa kawayan. Agad naman niyang nilinisan ng tubig ang sugat ko at napapaungol ako sa sakit hanggang sa nakita ko ang bawang na hawak niya kaya nanlaki ang mga mata ko at natakot. Teka po, bakit may bawang? Panlaban to sa infection. At para hindi mamaga ang sugat mo. May natural na antibiotic ito kaya kailangan mong tiisin kahit masakit. Wala ba kayong antibiotic na gamot? Yun na lang po. Pabayaran ko na lang po kayo. Bibilhin ko na lang po. Sa tingin mo may mabibiling antibiotic sa liblib ng baryong ito? Lahat kami dito nasanay ng nabuhay sa lamang gamot. Kaya wala kang ibang pagpipilian kung gusto mo pang mabuhay, bata. Lorenzo po ang pangalan ko. Hindi po bata. Sige po. Ilagan niyo po. Ihanda mo ang sarili mo. Ay. Mapli talaga to. Ang sakit lintik! Okay na yan. Ang kailangan mo na lang magpahinga. Salamat po. Pero kailangan na namin umalis. Kailangan po namin hanapin ang manunugis sa si Leon. Hindi nyo na siya kailangan panghanapin dahil hindi niya kayo matutulungan. Po? Paano niyo po nasabi yan? Ang sabi po ni Lola Bilin sa amin, matutulungan niya po kami. Yan ba ang sabi niya sa inyo?
Pwes, ako na nagsasabing wala kayong mapapala dito. Hindi. Hindi po kami susuko. Huwag niyo pong sabihin yan. Ano po bang alam niyo tungkol sa kanya? Lahat alam ko dahil ako si Leon. Ako ang hinahanap niyo. Labis akong nagulat noon sa narinig ko mula sa lalaking tumulong sa amin kanina. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at bumalik sa alaala ko ang nangyari kanina. Ang galing niya sa paggamit ng sibat para mapatay ang baboy ramong yon. Hindi yun basta-basta nagagawa ng ordinaryong tao lang na walang kakayahan sa pagtugis ng mga hayop. Kaya posibleng siya nga ang manunugis ng aswang na sinasabi ni Lola Belen. Kayo? Kayo po si Leon? Ang manunugis ng aswang? Alam naman ni Nang Belen na ayoko nang pasukin pa ang mundo ng mga aswang. Bakit niya pa kayo tinuro dito? Dahil kailangan po namin ng tulong niyo. Nasa peligro po ang buhay ng anak ko. Isinumpa po siya ng isang aswang na mangkukulam. Ang sabi ni Lola Belen, hindi daw po niya kayang alisin ang sumpa sa katawan ng anak ko. Ang kailangan daw pong gawin ay patay ng aswang na yun para maputol ang sumpa. Sobrang naaawa na ako sa kalagayan ng anak ko. Kahit ang pinakamagaling pang doktor ay hindi kayang pagalingin ang sakit niya. Kaya naniniwala akong tama si Lola Belen. Aswang ang kumulam sa anak ko at kailangan siyang patayin. Pasensya na. Pero hindi ko kayo matutulungan. 2 taon na akong tumigil sa panunugis ng aswang. Isa pa, hindi ako pumapatay basta-basta ng aswang na wala namang ginawang masama sa akin. Para sa akin, krimen ang tawag doon. Pero kayo po ang pinunta namin dito, Mang Leon. Nakikiusap po kami sa inyo kahit ngayon lang. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin kayang patay ng aswang na yun. Wala po kaming alam at ordinaryong tao lang po kami. Kayo lang po ang makakatulong sa amin. Buo na ang desisyon ko. Sapat na ang pagtulong ko sa inyo kanina. Huwag kayong kabusado. Pwede kayong magpalipas sa gabi dito kung gusto nyo. Pero kailangan nyo nang umalis bukas. Ayokong marinig pa mula sa inyo ang paghingi ng tulong ko. Magkano po bang kailangan niyo para pumayag kayo? Ano? Halatang nagulat siya sa tanong ko at ako ay nagulat din. Alam ko sa sarili ko na hindi ko dapat sinabi yon dahil wala yon sa plano. Ang plano ay ipakita kong ordinaryong tao lang ako. Walang kakayahan na dapat tulungan, hindi mayaman. Pero naging desperado na ako sa mga sandaling yon. Kaya hindi ko din masisisi ang sarili ko. Bakit? Mayaman ka ba para bilhin ang tulong ko? Bilyonaryo po ako. Kaya ko po kayong bigyan kahit magkano. Basta tulungan niyo lang po ako. Bilyonaryo? Bilyonaryo ka pala, bakit ka pa lumapit sa akin? Pwede ka naman kumuha ng pulis o sundalo kung gugustuhin mo. Siguradong tatalab yung pera mo sa kanila. Pero sa akin, hindi tatalab yung bata. Wala akong pakialam sa pera mo. Kung pwede lang sana, ginawa ko na. Pero si Lola Belen na mismo ang nagsabi sa akin na kayo daw po ang dapat kong lapitan. Hindi daw po kakayanin ng ordinaryo yung mga tao ang pagpatay sa aswang na yon. Lalo na't marami sila. Malakas na uri ng aswang ang mangkukulam na yon. Kaya kailangan may alam sa panunugis ng aswang ang papatay rito. At sa tingin mo ba mapapatay ko sila? Naniniwala po ako dahil base sa sinabi ni Lola Belen, malakas ang manunugis daw po kayo. Kahit paanong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Sige na, magpahinga na muna kayo. Lalo ka na, Lorenzo. Maghahanda muna ako ng hapunan. Napabuntong hininga na lamang ako noon at dobling sakit talaga ang nararamdaman ko. Pero mas masakit pa yata ang pagtanggi niya sa amin kaysa sa sugat ko. Niyakap naman ako ni Dasha na halatang tahimik na umiiyak. Napatingala na lamang ako sa langit habang tinatanong sa sarili ko kung bakit napunta pa ako sa sitwasyong yon. Ano nang gagawin natin ngayon, mahal? Hindi natin nakuha ang tulong niya. Paano natin mapapatay ang aswang na yun? Tatawagan ko si General. Baala na kung anong mangyayari. Pero mahal,
Paano kung hindi talaga tila kayanin? Madaming mga inosenteng madadamay at mamamatay. Hindi ka pa ba nadala sa nangyaring demolasyon na naglagay sa atin sa sitwasyong to? Dahil sinadamay ng inosenteng bata't namatay? Pero wala tayong pagpipilian. Lorenzo, susubukan ulit nating kumbinsin si Mang Leon mamaya. Sa ngayon, kailangan mo muna magpahinga para makabawi ka ng lakas habang nandito tayo. Sige, mahal. Ikaw din, magpahinga ka muna. Alam kong napagod ka kanina. Ikaw ang dapat kong alalahanin dahil may sugat ka. Huwag kang mag-alala, malayo sa bituka to. Tsaka medyo hindi na naman masakit eh. Epektibo nga ang bawang na inilagay ni Mang Leon kanina. Hindi lang basta bawang yun, mahal. Hindi mo ba napansin na parang may inuusal siya ng mga salita sa hangin? Hindi eh. Napapakit kasi ako kanina sa sobrang hapdi eh. Nakita ko siya, mahal. Hindi nga siya ordinaryong tao lang. May kakayahan siya sa paggamit ng orasyon. At ang galing niya sa paggamit ng sibat. Halatang magaling siya sa pakikipaglaban. Yun nga lang. Ayaw niya tayong tulungan. Sige na. Magpahinga muna tayo, Dasha. Ilang sandali pa, nagising naman ako sa mahinang boses ni Leon na nag-aanyayang kumain. Dahan-dahan akong bumangon. Ramdam ang kirot sa kaliwang balikat habang nakaalalay naman si Dasha sa akin. Sinundan namin si Mang Leon patungo sa hapagkainan at sa mesa, nakahain ng mga pagkaing kakaiba sa nakasanayan namin. Sinabaw ang dahon ng kamote na may tanglad at pritong tuyo. Napalunok ako ng laway nang makita ko ito. Si Dasha naman ay halatang nagulat. Pinagmamasdan rin ang bawat ulam. Ramdam kong hindi niya ito nagustuhan. Ano pang tinitingin-tingin ninyo? Kumain na kayo. Sige po. Mukhang hindi nyo nagustuhan ang ulam. Pasensya na. Yan lang ang maihanda ko para sa inyo. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Hindi po. Gusto po namin ng ulam. Mukhang masarap nga po eh. Nahihiya lang po talaga kami sa inyo. Nahihiya? Ano bang kinahihiya ninyo? Simpleng pagkain lang yan. Nahiya pa kayo? Normal lang na kumain ang isang tao dahil likas sa atin ang gutom kapag walang laman ang tiyan natin. Ang nakakahiya ay yung magnakaw ka ng hindi sa'yo. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. O siya, sige na. Kumain na kayo. Bago pa lumambig ang sabaw. Mahal, sige na. Kumain na tayo. Sige, sige, mahal. Kinumbinsi kong kumain si Dasha kahit pa hindi namin nagustuhan ang mga pagkain na nakahanda sa mesa. At laking gulat ko naman nang makita siyang napangiti at sunod-sunod na sinubo ang kanin kasama ang sinabawang gulay at tuyo. Sumubo na din ako noon at nagulat ako sa lasa. Masarap ang timpla ng sabaw at masarap pala ang tuyo. Maniwala man kayo o hindi, pero yun ang unang beses na nakakain ako ng ganong klaseng mga pagkain. Dahil lumaki ako sa karangyaan at ang nakasanayan ko talagang kainin ay mga sosyal na pagkain. Nakahiligan ko na ding magpa-deliver ng fast food tuwing umaga mula bata pa ako. Kapag hindi ko nagustuhan ang pagkaing luto ni Yaya. Ganun ako kapihikan sa pagkain nun. Pero sa mga sandaling yun, kinalimutan ko yun alang-alang sa kapakanan ng anak ko. Ayaw ko kasing ma-offend sa amin si Mang Leon dahil nag-abala pa talaga siyang ipaghanda kami noon. Ang hindi ko lang akalain, sobrang nagustuhan ko na ang mga pagkain yun at sa isang iglap, para akong naging ibang tao. Ang sarap pala nito. Ngayon ka lang ba nakakain ng tuyo? Ang totoo niyan, Mang Leon. Ngayon lang ako nakakain ng ganitong klaseng pagkain. Pero maniwala kayo o sa hindi, sobrang nasarapan ako at gusto ko na yatang ganito na lang lagi ang kakainin ko. Oo nga, mahal. Ang sarap po ng luto niyo, Mang Leon. Baka binubulan nyo lang ako dahil kailangan nyo ng tulong ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ako madadaan sa ganyan. Natahimik naman kami pareho ni Dasha sa sinabi ni Mang Leon. Siya talaga yung tipo ng taong hindi nagpapaligoy-ligoy pa. Prangka magsalita at aaminin kong nalungkot ako noon. Dahil mukhang wala ngang pag-asang mapapayag namin siya. Ilang sandali pa,
Natapos kaming kumain at bumalik na sa sala. Nagboluntaryo naman si Dasha na tulungan si Mang Leon sa pagliligpit kahit hindi siya sanay sa ganon. Pero tumanggi si Mang Leon, kaya bumalik na kami noon sa sala para makapagpahinga. Pasensya na kayo kung dito ko lang kayo mapapatulog sa sala. Isa lang kasi ang kwarto at hindi ko kayo pwedeng patulugin dun sa kwarto ko dahil sa maraming mahalagang gamit doon. Ayos lang po. Mabuti naman. Sige na, matutulog na rin ako. Bukas ang umaga, mag-almusal muna kayo bago kayo umalis. Hindi na po ba talaga magbabago ang isip nyo? Tulad ng sinabi ko, buo na ang desisyon ko. Bilyonaryo kayo. Kaya nyo na yung solusyonan. Agad kaming tinalikuran ni Mang Leon at naiwan kaming dalawa ni Dasha sa sala. Tumatak naman sa isipan ko ang sinabi niya. Tama, bilyonaryo ako, kaya dapat kaya kong solusyonan ang lahat. Pero bakit para akong basang sisiw ngayon na nagmamakaawang sagipin ng iba? Napabuntong hininga na lamang ako at nakaramdam ng pagkainis sa aking sarili. Natigil lang ang pag-iisip kong yun nang marinig ko ang boses ni Dasha sa harapan ko. Tatawagan ko si Mateo. Gusto ko makasiguradong maayos lang siya, mahal. Sige, subukan mo. Pero mukha yatang walang signal ang lugar na to eh. Susubukan ko pa rin. Hindi ako makatulog hanggat hindi ko nasisigurong maayos lang siya. Sige, mahal. Mahina nga ang signal. Teka, susubukan ko malapit sa bintana. Naawa naman ako sa sitwasyon ng asawa ko noon. Alam kong nag-aalala at nangungulila siya sa aming anak. Pero kailangan naming lumayo. Napabuntong hininga na lamang ako noon hanggang sa narinig kong kausap na ni Dasha, ang anak naming si Mateo. Kaya dali-dali ko siyang tinawag para marinig ko ang boses ni Mateo at nilakasan naman niyang speaker noon para parehas naming marinig ang boses ng anak namin sa kabilang linya. Mateo anak, ayos ka lang ba dyan ha? Pinainom ka na ba ni Nurse Jenny ng gamot? Ayos lang po ako, Daddy. Ayos na sa akin na marinig ng isang beses ang boses mo anak. Alam kong nahihirapan ka na. Sobrang miss ka na namin. Mag-iingat ka ha. Magpagaling ka. Hindi kita susukuan, Mateo. Anak, hintayin mo kami dyan ha. Uuwi kami dyan bukas ha. Mahal na mahal kita ha. Sobrang nadurog ang puso ko sa mga oras na yon. Lalo na ang isipin kong wala nang pag-asang matulungan kami ni Mang Leon. Pero alam kong hindi ako pwedeng sumuko sa paghahanap ng paraan na gumaling ang anak ko. Magkahawak kamay kami ni Dasha noon na napaiyak sa isa't isa pagkatapos naming binaba ang tawag. Napatingala na lamang ako noon sabay dasal sa Diyos na sana'y bigyan niya kami ng himala. Hanggang sa nakatulog ako ng gabing yon na may luha sa mga mata. Umaga naman. Gising na. Oo nga. Naantok pa ako. Ow! Ang sakit ng likod ko. Aray ko. Ako din. Hindi kasi tayo sanay sa ganitong higaan eh. Pasensya ka na, Dasha. Kung nilagay kita sa sitwasyon ka nito. Alam kong hindi ito ang buhay na nakasanayan mo. Ano ka ba, mahal? Ikaw din naman ah. Hindi ka rin sanay matulog sa ganitong higaan. Tingnan mo nga. Sumasakit din ang likod mo. Kumusta naman ang mga sugat mo? Okay na, mahal. Naigagalaw ko na naman ng maayos. Basta wag lang matamaan. Mabuti naman kung ganon. Alam nyo, pinahangaan nyo ako sa sakripisyo nyong mag-asawa para sa anak ninyo. Kung tutuusin, bilyonaryo kayo. Nakukuha nyo ang lahat, pero pinili nyo pa rin magsakripisyo para sa kapakanan ng anak ninyo. Hindi ko po kaya mawala ang anak namin. Mahal na mahal ko po si Mateo. Alam ko, narinig ko kayo kabe at dahil doon, nakapag-isip-isip ako. Alam nyo bang buong buhay ko, hindi ko naramdaman yung sa tatay ko. Alam nyo din bang buong buhay ko, hindi ko man lang nakita ang nag-iisang anak ko. Ha, po? Bakit naman po? Ano po bang nangyari? Naghiwalay kami ng nanay niya at inilayo siya sa akin.
Tutol kasi si Gemma sa panunugis ko ng aswang. Kaya sa panahong napagtanto kong sila ang pipiliin ko, huli na. Isinama niya ang anak ko sa ibang bansa. At hanggang ngayon, wala na akong balita sa kanila. Ang sakit naman po nang nangyari sa inyo, Mang Leon. Pero kung gusto niyo po, tutulungan ko po kayong mahanap at makasama ang anak niyo. Paano mo naman gagawin yun? Baka nakakalimutan niyo po. Bilyonaryo po ako at marami akong koneksyon. May private plane na pwede natin gamitin papunta sa ibang bansa. Talaga? Pero kung hindi naman pumayag si Gemma na ipakita sa akin ang bata, Huwag niyo pong isipin yan dahil ina rin po ako. Mas gugustuhin ko pong makilala ng anak ko ang ama niya. Alam ko pong ganun din si Gemma. sige, bilang kapalit ng tulong niyo, tutulungan ko din kayo. Talaga po? Ama din ako. Ama sa ama. Mahal ko din ang anak ko. Sa kabila ng pagiging seryoso at dominanteng aura niya, may tinatago palang malambot na parte ang puso niya. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko nang bumayag siyang tulungan kami. Nakita ko din ang pagngiti niya sa unang pagkakataon na nagpagaan ng loob ko sa mga oras na yon. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, Mang Leon. Sa ngayon, mag-almusal muna tayo bago tayo maganda ng pag-alis natin mamaya. Sige po, Mang Leon. Salamat talaga. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Basta ang usapan ay usapan. Pero seryoso. Nakikita ko naman na karapat dapat kayong tulungan. Bonus na lang sa akin kung makikita ko pa ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para makita mo ang anak mo, Mang Leon. O siya, sige na. Halina kayo at kumain. May saging na nakahanda sa mesa. Siguro naman kumakain kayo niyan. Kahit ano pa yun, Mang Leon. Kakain po kami. Natuto na kayo ha? Napangiti naman kami ni Dasha habang nakasunod kay Mang Leon patungo sa pagkainan. Nakahanda na sa mesa ang isang malaking pinggan ng saging. Sabay kaming umupo at inalok naman kami ni Mang Leon na mauna nang kumuha. At habang kumakain, nagkwento siya tungkol sa mga aswang. Alam nyo, maraming klaseng aswang. At hindi ko na maisa-isa pa. Bawat isa may kanya-kanyang kahinaan. Kaya dapat alam nyo kung anong kahinaan yon para mapatay sila. Paano po natin malalaman kung anong klase ng aswang ang kakaharapin natin? Ano po ba ang mga kahinaan nila? Kadalasan base sa galaw at itsura. May gabunan, hybrid, hubot, at iba pa. Tulad ng sinabi ko, hindi ko maisa-isa. Ang kahinaan nila ay bawang, asin. Yun ang alam ng karamihan. Pero may iba pa silang kahinaan bukod pa dun. May 2 o 3 sandata ako na pwedeng gamitin. Kailangan nyo ang mga ito para kung sakaling malagay kayo sa alanganin, may pagtatanggol nyo ang sarili nyo. Dahil kahit ang malakas na manunugis, matatalo kung mas marami at mas malakas ang mga kalaban. Naintindihan nyo ba ako? Opo, Mang Leon. Pero matanong ko lang po, gaano na po kayo katagal na manunugis? 18 years old pa lang ako. Tinuruan ako ng lolo ko. Ang veteranong manunugis na mortal na kaaway ng mga aswang noon. Namatay lang siya dahil sa katandaan. Pero wala talagang nakakatalo sa kanya. Ako naman ang sumunod sa yapak niya. Kaya po pala, lain niyo pala ang mga manunugis ng aswang. Tulad ng sabi ni Lola Belen, malakas daw po kayong manunugis. Hindi din po pala basta-basta ang lolo niyo. Isang veterano ba naman? Tama. Kaya natuto ako sa kanya. At syempre, may responsibility ka rin kapag tinuruan ka. Hindi lang basta lakas. Dapat alam mo rin kung paano gamitin ang mga kakayahan mo. Sa bawat salitang binitiwan ni Mang Leon, ramdam namin ang bigat ng karanasan niya. Pero sa kabila ng seryosong tono niya, may malambot na ngiti sa kanya na nagpagaan ng aura niya noon. Kaya mas nabuhayan talaga ako ng loob. Malaki ang tiwala kong magtatagumpay si Mang Leon na patayin ang demonyong mangkukulam na aswang na yon. Mang Leon, kahit wala kaming alam, handa ho kaming tumulong. Sige,
Pagkatapos ng almusal, ibibigay ko sa inyo ang mga sandatang gagamitin nyo bago tayo magpunta sa pugad ng aswang na sinasabi niyong kumulam sa anak nyo. Salamat po talaga. Walang naman, Lorenzo. Pagkatapos ng almusal, naglakad kami palabas ng kubo para makalanghap ng sariwang hangin. Habang si Mang Leon naman ay bumalik sa kanyang kwarto. Hindi naman namin maiwasang mapansin ang mga taong may kanya-kanyang ginagawa sa baryo. Malaki talaga ang kaibahan nila sa pamumuhay ng mga tao sa syudad. At dun ko napagtanto na mas masaya sila tingnan kahit na wala silang maraming pera. Kumpara sa akin na bilyonaryo nga, pero sinusubok naman ang mga problema. Pero sila, habang tinitingnan ko sila, sobrang gaan lang ng mga itsura nila na para bang wala silang ibang iniisip kundi ang mga gawain nila araw-araw tulad ng paglalaba at pag-iigib sa poso. Ang saya naman nilang tingnan, mahal. Tingnan mo, nagkakatuwaan pa sila. Tama ka. Ibang-iba sa subdivision. Sobrang tahimik at walang katao-tao dahil abala ang lahat sa paghahanap ng pera. Ang saya pala ng ganitong buhay na noon hindi ko man lang ma-appreciate. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na kahulugan ng masayang buhay. Hindi tulad ngayon, kahit madami tayong pera, punong-puno naman ang problema. Mahal, huwag kang mag-alala. Malalampasan din natin ang lahat ng problema. Pangako ko sa inyo, mahal. Babawi ako sa lahat ng oras na nagkulang ako. Mas uunahin ko na kayo kaysa sa pagpapalawak ng negosyo. Sapat na naman din ang perang meron ako ngayon para maibigay ang pangangailangan nyo. Kasi aanin ko naman ng sobra kung hindi naman tayo masaya. Alam ko naman na malaki ang pagkukulang natin kay Mateo. Kailangan niya ng oras natin pero sa panahon na malusog pa siya, hindi natin yun naibigay sa kanya. Pati rin ako, mahal. Babawi ako sa anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Payakap nga ng misis ko. Sus, eto na po ang misis mo, mister. Mahigpit kami nagyakapan noon ni Dasha at kumawala naman kami kaagad sa yakap na yun nang marinig ang boses ni Mang Leon sa likuran namin. Pasensya na sa istorbo. Pumasok muna kayo sa loob at ibibigay ko lang sa inyo ang gagamitin ninyong sandata laban sa mga aswang para maprotektahan nyo din ang sarili nyo. Sige po, Mang Leon. Mahal, tara sa loob. Sige, mahal. Pagpasok namin sa loob, nakita ko kaagad sa maliit na mesa ang buntot ng pagi. Sibat at matalim na bolo nun. Kahit si Dasha ay ganun din ang naging reaksyon nang ibinigay sa amin yon ni Mang Leon. Ito ang bolo para sa iyo, Lorenzo. Ito naman ang buntot pagi para sa asawa mo. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito. Buntot pagi? Oh, hindi ito biro. Kaya kailangan yung matutunan ang bawat galaw at kung paano ito gamitin. Kahit basic lang para maipagtanggol nyo ang inyong sarili laban sa mga aswang. Kung sakaling mabigo akong maprotektahan kayo. Naiintindihan ko po. Handa po akong matutunan lahat. Mabuti. Una, ipakikita ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng buntot ng pagi. Paano po ito gagamitin, Mang Leon? Inihampas ito sa katawan ng aswang na parang latigo. Pero hindi mo ito pwedeng ihampas basta-basta. Kailangan mo pag-aralan ang bawat galaw ng iyong kalaban. Kapag natamaan mo ang aswang, mapapaso ang balat nila hanggang sa mangisay sila sa sakit. Tingnan niyo ko para matuto kayo. Dahang-dahang umatras si Mang Leon sa gitna ng maliit na sala ng kubo. Ang sahig na kawayan ay bahagyang umuugong sa bawat hakbang niya at ang liwanag na pumapasok mula sa bintana ay tumama sa hawak niyang buntot ng pagi. Huminga siya ng malalim, tsaka bagyang yumuko ang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaluktot, handang gumalaw anumang oras. Sa loob ng masikip na espasyo, ramdam namin ang kontrol niya sa bawat galaw niya na para bang sanay na sanay siyang lumaban kahit sa limitadong lugar. Unti-unti niyang iniikot ang buntot ng pagi sa kanyang kamay. Maingat upang hindi tumama sa dingding o sa mga gamit sa paligid.
Bigla niyang iniwas ang kanyang ulo sa kanan na parang may umatake sa kanya. Kasabay nito, mabilis niyang iniikot ang kanyang katawan. Napanganga na lang ako noon sa galing niya. Oh, anong masasabi niyo? Nakuha niyo ba? Ang galing niyo po, Mang Leon. Ibang klase po talaga kayo eh. Huwag ka na lang mamangha sa nakikita mo, Lorenzo. Dapat pag-aralan mo mabuti ang bawat galaw ko. Lalo ka na, Iya. Ikaw ang gagamit itong buntot ng pagi. Kaya dapat may ideya ka kung paano gamitin. Hindi ko man po magagaya ang galing nyo. May ideya na po ako kung paano gamitin yan, Mang Leon. Mabuti. Ikaw naman, Lorenzo. Titingnan ko kung paano mo gamitin itong bolo. Sige po, susubukan ko. Nanginginig pa ang aking mga kamay noon dahil hindi ako sanay pero ginawa ko pa din. Sinunod ko lang kung anong nakikita ko sa pelikulang napapanood ko. Kahit papano naman ay may ideya ako. Pero hindi yun naging sapat sa mga mata ni Mang Leon. Agad siyang lumapit sa akin at ginabayan niya ako kung paano ang tamang paghawak at galaw. Tibayan mo ang mga binti mo para hindi ka madaling matumba. Tibayan mo ang braso mo at higpitan mo pa ang paghahawak dahil pwedeng tumilapon yan basta-basta pag inatake ka ng aswang. Dapat matibay ang pundasyon mo. Opo, Mang Leon. Sige, ulitin mo. Sige, ipakita mo kung sino ka, Lorenzo. Ilabas mo ang lahat ng galit mo. Hayop kang aswang! Pagbabayad ka! Hayop ka! Mamatay ka na! Hanggang dyan lang ba ang kaya mo, bata? Huwag mo akong minamalit! Papatayin kita! Sobra akong nadala sa emosyon ko noon. Kaya nataga ko ng ilang ulit ang pader. Nanlaki pa ang mga mata ko noon na mapagtanto kong pader na pala ng kubo ni Mang Leon ang pinagtataga ko. Pero imbes na magalit, marahan siyang tumango sa akin na para bang humanga sa ginawa ko. Habang ako ay kabado noon dahil akala ko ay nagalit siya sa ginawa ko. Pasensya na po, Mang Leon. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Wala kang dapat hingin ng pasensya. Magaling ang ginawa mo, bata. Pero wag ka lang masyadong magpapadala sa emosyon mo. Dahil minsan, yan din ang magiging kahinaan natin. Opo, Mang Leon. Mahal, hanga ako sa iyo. Salamat, mahal. Gano'n ba kalayo ang magiging biyahe natin? Saan ba natin mahanap ang aswang na yan? 1 oras po, Mang Leon. Pero wag po kayo mag-alala. Naka-chopper naman po tayo. Tatawagan ko na po si Kapitan para pagdating natin doon sa bakanting lote, makakaalis na agad tayo. O siya, sige. Maghahasa lang ako saglit. Maya-maya ay alis na tayo. Ihandaan nyo na ang dadalhin nyo. Sige po. Sandali. Nakalimutan kong ibigay sa ito. Simpleng proteksyon kung malakas ang pananampalataya mo sa Diyos. Ibinigay niya sa akin ang maliit na krus na gawa sa kahoy at idinikit ko naman yun saglit sa aking dibdib. Sabay huminga ng malalim para humingi ng basbas sa Panginoon. Hindi ko kasi alam kung anong mangyayari sa amin sa pagpunta namin sa isla. Pero pinipilit ko pa ding tatagan ang loob ko at manatiling positibo. Aaminin ko naman noon na sa kabila ng galit na nararamdaman ko sa aswang na yon, may parte sa akin na sinisisi ko ang lahat sa sarili ko dahil nagsimula ang lahat ng yon sa isang demolisyong naging dahilan ng pagkamatay ng isang inosenteng bata. Pero sa kabilang parte naman, iniisip kong hindi pa din tama na ang anak ko ang pinagbabayad niya sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa kanya. Kailangan na nating umalis. Mahaba pa ang lalakarin natin. Sige po, Mang Leon. Tatawagan ko na din po si Captain. O sige. Tara na sa labas. At ikakandado ko itong bahay. Sige po. Pagkalabas namin noon, sinigurado kong wala na kaming naiwan. Kinandado naman ni Mang Leon ang pinto ng kanyang bahay bago kami tuluyang naglakad palabas. Sa bukana ng baryo, kita ko naman ang mga matatamis na ngiti ng mga kapitbahay ni Mang Leon sa kanya at dun mo makikitang mabuting tao talaga siya. Tinawagan ko naman agad ang kapitan ng chopper para sunduin kami nang makakuha na ako ng signal. Nagpatuloy lang kami noon sa paglalakad
hanggang sa makarating na kami sa kagubatan kung saan kami inatake ng baboy ramo. Baka may baboy ramo na namang aatake sa atin dito. Huwag kayong mag-alala, kasama niyo ako. Mas matakot kayo sa aswang dahil mas halang ang kaluluwa nila. Mas halimaw sila ikumpara mo dyan sa ordinaryong hayop na yan. Tama. Kung matatakot tayo sa baboy ramo, paano pa natin malalabanan ng aswang? Kailangan nating maging matapang, mahal. Oo, mahal. Hindi lang talaga maalis sa isip kong ginawa sa'yo ng baboy ramo yun. Nakaka-trauma. Nangyari na ang nangyari. Tapos na yun. At ngayon magiging matapang na ako. Hindi nga kayo nagkamali. May baboy ramo na namang naligaw. Kawawang hayop, minalas nga naman. Utya, ayan na naman siya. Kawawang baboy ramo. Patay ka sa akin ngayon! Sa isang iglap, bumulagta ang baboy ramo at bumaon sa kanyang katawan ang sibat ni Mang Leon. Wala man lang kahirap-hirap niyang napatay ang mabangis na hayop na yun, tulad nung unang niligtas niya ako. Kaya mas lalo akong humanga sa kakayahan niya. Nilapitan niya ang bangkay ng baboy ramo na parang walang nangyari at pinunot ang sibat na nakabaon sa katawan nito. Wala man lang kahirap-hirap. Sana kasing galing mo akong gumamit ng sibat, Mang Leon. Ilang taong pagsasanay pa ang kailangan mo bago mo matutunan ang ginagawa ko. Pero wala sa dugo mo ang manunugis, Lorenzo. Nakatadhana ka talagang maging bilyonaryo. Alam niyo, Mang Leon, nakakagaan ng loob ang tawa niyo eh. Marunong din pala kayong tumawa eh. Akala ko talaga nung una, gano'n na kayo kaseryoso at dominante. Dominante. Hindi nyo makikilala ang isang tao sa unang tingin lang, Lorenzo. Tulad nyo. Nung una, wala talaga akong tiwala sa mga kagaya nyong dayo. Pero pinatunayan nyo sa sarili nyong karapat-dapat kayo sa tulog ko. Bukod pa doon, kahit tinanggihan ko na kayo nung una, inalok nyo pa rin ako ng tulong. Nakikita kong busilak ang inyong mga puso. Kaya nagbago ang isip ko. Siguro nga ay nasa dugo ko ang pagiging manunugis, kahit iwasan ko pa. Tama po kayo dyan, Mang Leon. At nagpapasalamat po kami na meron po pong katulad nyo na kayang tugisin ang malalakas na nilalang tulad ng aswang. Kung wala po kayo, mapipilitan talaga akong lumapit sa militar. Kahit pa ang sabi ni Lola Belen, ay hindi natatablan ng ordinaryong armas ang aswang na yon. Ibang klaseng uri ang aswang na yon. Dahil kung mababang uri lang ang aswang, matatablan nito ng barel o kahit simpleng bolo lang. Pero kung malalakas, kailangan talaga ng mga sandatang may bendisyon at orasyon. Pati na din ang mga panlaban talaga sa kanila, tulad ng buntot ng pagi. Alam niyo po, ang dami ko po talagang natutunan sa inyo. At dadalhin ko po ito sa pagtanda kung pala rin man na mabuhay pa ako pagkatapos nito. Mabubuhay ka, Lorenzo. Huwag mong hayaang mamatay ka. Kailangan ka ng anak mo at kailangan mo din tuparin ang mga napagkasunduan natin. Hindi niyo po maaalis sa amin ang mangamba, Mang Leon. Kala ko ba ginagawa niyo to para sa anak niyo? Opo, ginagawa po namin ang lahat para kay Mateo. Kung ganon, piliin niyo mabuhay dahil hinihintay ng anak niyo ang pag-uwi ninyo. Napangiti naman ako sa sinabi ni Mang Leon at marahang tumango. Tama siya. Hinihintay kami ni Mateo kaya dapat mabuhay kami para sa kanya. Sa mga sandaling yon, nabuhayan ako ng loob sa kabila ng pangamba. Ilang sandali pa, nakarating na kami sa bakanteng lote kung saan naghihintay ang chopper at agad namang kaming sumakay noon. Tumanda na lang ako, hindi pa ako nakasakay ng ganito. Iba talaga nagagawa ng pera. Pero hindi po lahat kayang solusyonan ng pera. Tulad ng anak ko. Ilang milyon na ang naubos namin. Kung saan-sang ospital na kami lumapit. Umabot pa kami sa ibang bansa. Pero walang nakapagpagaling sa anak ko sa kabila ng milyones na gastos ko. Marami kasi mga tao. Ginagawang Diyos ang pera. Kahit ang totoo, hindi naman lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Tama po kayo. Tsaka masayang buhay niyo sa baryo kahit wala kayong maraming pera. Nakita ko ang saya sa mga mata ng mga taong nakatira sa San Isidro.
Nakatuon lang sila sa ginagawa nila at napakagaan ang itsura nila. Wala man lang iniisip na problema. Iyo, lahat ng mga tao nagkakaproblema. Nasa tao na yan kung paano niya harapin yon. May ibang inaharap ang problema ng positibo at mayroon namang ibang hinaharap ang problema ng negatibo. Pero hindi naman lahat ng problema masama. Meron ding mabuting problema na nakakatulong sa paghubog ng ating pagkatao. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Mang Leon. Sobrang dami kong natutunan at napagtanto sa sarili ko nang makilala ko siya at tumuloy ako sa baryo nila. May mga bagay talaga na hindi mo maiintindihan hanggang sa maranasan mo. Ilang sandali pa, lumapag na ang chopper sa isla at magkasunod kaming bumaba bago ito lumipad paalis. Huminga ako ng malalim noon bago kami naglakad papunta sa itinayo naming 2 palapag na mansyon. Nakita namin ang caretaker naming si Mang Tonyo na halatang nagulat sa pagdating namin. Hindi kasi namin nasabi sa kanya dahil wala siyang cellphone at wala ding signal doon. Mang Tonyo! Si Lorenzo. Ako nga. Para naman po kayo nakakita ng multo. Bakit po kayo nandito? Hindi dapat kayo nagpunta dito pa. Hindi na dapat? Bakit po? May alam po ba kayo? Alam? Tungkol saan po, sir? Wala. Malinis po ba ang mga kwarto? Opo naman, sir. Sumunod po kayo sa akin at ihatid ko po kayo sa loob. Sige po, Mang Tonyo. Kumusta naman po kayo dito? Maayos naman. Ano po ba ang sadyaan nyo dito, sir? Dapat pa may dahilan, Mang Tonyo. Of course. Private resort namin to. Kaya anytime, pwede kaming pumunta dito. Oo nga po, sir. Kaya nga po, inayos ko ang kwarto ninyo. Sige po, umakyat na po kayo sa itaas para makapagpahinga na po kayo. Ano po bang gusto nyong merienda? Kahit ano na lang, Mang Tonyo. Alis din po kami maya-maya. Aalis po kayo? Wag po, sir. Delikado ang buhay nyo. Delikado? May tinatagong matandang ito sa inyo, Lorenzo. Nararamdaman ko. Hindi po kayo ligtas dito, Sir Lorenzo. Kilala na nila kayo. Napakunot noon naman ako sa sinabi ni Mang Tonyo. Ang boses niya ay may halong takot at hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Kita ko sa mga mata niya ang guilt, kaya napaisip ako noon kung ano ang nalalaman niya. May alam po kayo, Mang Tonyo? Sinong sila? Ang mga aswang. Kilalang kilala ka na po, sir. Patawarin niyo po ako. Bakit po kayo humingi ng tawad? Dahil ako po ang nagsabi sa kanila kung sino kayo. Hinahanap kasi nila ang may-ari ng resort na ito. Napilitan lang naman ako pong sabihin ang totoo dahil ayoko pong mamatay. Papatayin nila ako kapag hindi po ako nagsalita. Sobra po ako natakot noon dahil kahit may edad na po ako gusto ko po naman pong mabuhay ng matagal-tagal sa mundong ito. Sir Lorenzo. Kaya pala nakilala ng mangkukulam na yon ang anak natin, Dasha. Ngayon, alam ko na, Lorenzo. Alam niyo po ba, Mang Tonyo? Gusto ko pong magalit sa inyo ngayon. Gusto ko pong murahin kayo. Nang dahil sa ginawa niyo, nagdurusa ngayon sa sakit si Patayo. Pero, naiintindihan ko din ang takot niyo. Kaya hindi ko na din kayo masisisi. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga ngayon, mahanap namin ang aswang na mangkukulam na yon. Magbabayad siya sa ginawa niya sa anak ko. Alam ko kung nasaan po ang pugad nila, Sir Lorenzo. Pero hindi lang siya nag-isa. Marami po sila. Kasama niya po yung kanyang asawa. Ang pinuno ng aswang at mga alipuris nila. Natatakot po ako. Hindi nga basta-basta ang kalaban natin. Bukod sa pinuno ng mga aswang, ang asawa ng makukulam na yan. May mga alagad pa pala sila. Mukhang magandang laban to. At ito ang gusto ko. Basta tatagan nyo lang ang loob nyo. Para sa anak ko, handa akong makipagpatayan, Mang Leon. Pero ikaw, Dasha, pwede bang huwag ka nang sumama? Dito ka na lang. Nag-aalala ako sa'yo. Ayoko may mangyaring masama sa'yo.
Ano bang sinasabi mo, Lorenzo? Sasama ako sa'yo, mahal. Anak ko din si Mateo, kaya dapat lang na tumulong ako. Pero hindi ko kakayanin may mangyaring masama sa'yo. Mahal, hindi rin kaya ng konsensya ko na walang gawin. Tsaka hindi ako mapakali dito habang nag-aalala sa'yo. Mas kampante ako kung kasama kita. Sige. Basta huwag kang humiwalay sa akin ha. Ipangako mo na nasa likod lang kita. Mahal, kasama mo ako sa kahit saang laban pa yan. Nagsumpaan tayo, di ba? Sa hirap at ginawa, magkasama tayong dalawa. Baka nakakalimutan yung kasama niyo ako dito. Natawa na lamang kami sa sinabi ni Mang Leon noon. Nadala talaga kami noon sa emosyon namin, ngunit sa likod ng munting tawanan namin, ramdam ko pa rin ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng laban. Buhay ng anak namin ang nakataya at pati na rin ang sa amin. Ilang sandali pa umalis na kami at nakasunod naman kami noon ni Mang Tonyo. Dahil siya lang ang nakakaalam sa pugad ng mga aswang. Ang hindi namin alam noon, nakamasid lang pala sila sa paligid namin. Maganda kayo. Nasa paligid lang sila. Nararamdaman ko sila. Aswag! Aswag! Ay, takbo! Wag! Hindi! Gusto yata nitong mauna? Nakita ko mayabang ng ngiti ni Mang Leon sabay tapo ng sibat at bumao nito sa katawan ng dambuhalang aso. Nalaki naman ang mga mata ko noon hanggang sa nakita kong sunod-sunod na umatake ang mga halimaw na mapupula ang mga mata. May mga sungay at mahabang buntot kasama ang mga dambuhalang aso. Kita kong inisa-isang pinatay ni Mang Leon yon gamit ang sibat na pinaikot niya gamit ang kanyang mga kamay at magkasunod niya itong pinagtataga. Hindi ko naman napansin ang pagtalon sa akin ng halimaw kaya nabitawan ko ang bolo. Pero napaatras ito at humiyaw nang hampasin ito ni Dasha ng buntot ng pagi. Mabilis ko namang kinuha ang bolo na tumilapon kanina lang. Mahal, ayos ka lang? Oo, Mar. Sa likod mo, umilag ka! Punyata! Tumilapon ako sa malaking punong kahoy nang sinunggaban ako ng aswang. Buti na lang nataga ko siya ng hawak kong bolo kaya napaatras din siya. Hindi ko na napansin ang sakit ng braso ko dahil sa mga gasgas. Ang mahalaga sa akin noon ay maprotektahan si Dasha. Hawak ko ang bolo habang pilit na hinaharang ang bawat aswang na sumusubok lumapit sa amin. Sa unahan kita ko si Mang Leon. Mabilis, eksakto ang galaw, bawat tira ay may tama. Hindi man lang siya nagtamo ng sugat habang nakikipaglaban sa maraming aswang. Ganun siya kalakas. Hetong sa'yo, aswang! Lumayo ka! Ang dami nila! Namiss ko ang ganitong labanan. May malaging aso! Papunta po sa inyo! Hindi talaga kayo titigil? Mahal! Ow! Walang kahirap-hirap na pinatay ni Mang Leon isa-isa ang mga aswang gamit ang sibat na hawak niya. Pinaikot pa niya ito at pinagtusok-tusok ang tiyan ng mga dambuhalang asong umatake sa kanya. Habang ako naman ay nakikipaglaban din gamit ang aking polo. Nagtamo ako ng sugat noon nang masugatan ako sa kanilang kuko. Pero tiniis ko yon hanggang sa hindi ko napansin agad ang sumugod na aswang na may malalapad na pakpak sa hangin at mabilis na tinangay si Dasha. Mahal! Tulong! Tulungan mo ako! Dasha! Hindi! Hindi! Ang asawa mo! Nasaan? Dasha! Ibalik mo ang asawa ko! Lorenzo, sandali lang. Tinangay nila si Dasha, Mang Leon! Napatay ko na ang lahat ng aswang. Pero mababang klase na aswang lamang sila. Wala sa kanila ang mangkukulam na yun. Sigurado akong sa hayop ng mangkukulam na yun, dinala ng aswang ang asawa ko. Doon ko po nakita ang aswang. Papunta po doon. Si Lorenzo! Si Lorenzo! Magtaon bakit yun naman kami iniwan kanina? Pasensya po, sir. Natakot lang po talaga ako. Nagtago lang po ako. Hindi ko po alam paano sila lalabanan kaanong matanda na ako. Si Dasha. Tinangay ng aswang si Dasha. Di ba alam mo kung saan ang pugan nila? Opo, sir. Dalhin mo kami doon, Mang Tonyo. Pero natatakot po ako. Muntik na nga po akong mapatay kanina eh.
Hindi po sila basta-basta. Malalakas sila. Ayoko pong mamatay, Sir Lorenzo. Dadalhin mo ba kami doon? Umamatay ka ngayon din! Nagulat ako sa banta ni Mang Leon habang itinutok ang sibat kay Mang Tonyo na halatang galit na galit sa mga oras na yon. Kita ko din ang takot ni Mang Tonyo nang seryoso siyang titigan ni Mang Leon. Opo. Ihatid ko na po kayo doon. Mabuti naman. At nagkakaintindihan tayo. Tara na! Tahimik ang kagubatan habang papalalim kami ng papalalim sa daan na tinuturo ni Mang Tonyo. Unti-unting nag-iba ang paligid. Ang hangin ay naging malamig na para bang may kung anong masamang presensyang bumabalot sa bawat hakbang namin. Ang mga puno ay patay na. Baluktot ang mga sanga na parang mga kamay na gustong humawak sa amin. Sa lupa may mga buto, mga bungo ng tao at hayop na nagalat. Para bang dekorasyon ng isang kahindik-hindik na kaharian. Sa di kalayuan, nakita naman namin ang isang malaking kuweba. Maitim ang bunganga nito at mula sa loob ay may mahinang pulang liwanag na kumikislap. Mga sulo na nag-aapoy sa bawat gilid, nangangamoy dugo at nabubulok na laman. Sir, nandito na po tayo sa pugad nila. Pugad ka ng mga demonyong aswang ang itsura. Pwede ka nang umalis, Mang Tonyo. Isasama po ako sa loob, sir. Sigurado ka? Opo. Sige. Dasha, kapit ka lang. Ililigtas kita. Hintayin mo ako, mahal. Sana hindi pa huli ang lahat. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Maging alerto kayo, Lorenzo. Nararamdaman ko ang presensya nila. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng kuweba. Sa bawat hakbang, naririnig namin ang pag-angil at doon sa pinakaloob, tumambad sa amin ang isang eksenang hindi ko malilimutan. Nakatali si Dasha sa isang malaking bato, duguan ngunit buhay pa. Sa harap niya, nakatayo ang isang nilalang, isang babaeng anyo, ngunit hindi na maituturing na tao. Ang kanyang balat ay maitim na parang sinunog. Ang mga mata ay nagliliyab sa pula at ang kanyang buhok ay parang buhay na mga ahas na gumagalaw. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis at sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang dambuhalang aswang. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakita namin kanina. Tahimik lamang ito, ngunit ang presensya niya ay sapat na para manginig ang kahit sinong matapang. Hayaan niyo sila. Hayaan niyo ako mismong papatay sa kanila. Tamang-tama. May pagsasaluhan na tayo sa hapunan, Vivian. Sino ba ang uunahin natin? Hayaan mo munang ipakilala ko ang sarili ko sa kanila, Victor. Natatakam na ako, Vivian. Nasasabik na akong matikman ang laman nila. Halimaw! Ako ang harapin nyo! Lorenzo, Dasha! Pakawalan mo siya, Halimaw! Huwag mong sisigawan ang asawa ko! Huwag mo akong diktahan, aswang! Kumalma ka, mahal ko. Ang lakas naman ng loob niyong sumugod dito. Pero salamat at hindi mo ko pinahirapan pang hanapin ka. Dahil ikaw mismong lumalapit sa kamatayan mo, Lorenzo. Pakawalan mo siya! Wala kang karapatang saktan ng asawa ko! Karapatan? Alam mo ba kung anong pakiramdam ng mawala ng anak? Alam mo ba kung paano makita ang sarili mong dugo na walang buhay? Ngayon, mararamdaman mo na! Hindi namin alam ang nangyari. Hindi ka nga namin kilala. Pues, magpapakilala ako sa iyo. Ako si Vivian Rosario. Isang inang nawala ng anak dahil sa walang awang demolisyon nyo. Ngayon nyo sabihin sa akin hindi nyo alam. Mga hayop kayo! Binili ko ang lupain na yon dahil gusto ko magtayo ng private resort. Pero hindi ko sinasadyang may mawala ng buhay. Hindi ko alam. Karapatan ko din naman sigurong paalisin ang naninirahan doon. May karapatan ka nga. Dahil lang binili mo ang titulo. Pero kami dapat ang may karapatan kung hindi lang basihan ng pera. Dahil simula pagkabata pa, doon na kami tumira. Tapos bigla nyo na lang papalayasin at aagawan ng karapatan
Dahil lang nasa inyo ang titulo, ang kapangyarihan, hindi magiging patas ang mundo hanggat may mapang-abusong tao na tulad nyo! Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi pa din ito maitatama ang ginawa mo sa anak ko. Mamamatay ka! Sige! Papatayin mo ako? Tingnan natin kung sinong mauuna! Kayo muna ang uubusin ko bago nyo masaktan ang asawa ko! Mga hangal! Mahal ko, mas mabuting unahin natin ang asawa niya. Hindi! Dasha! Huwag mo akong isipin, Lorenzo. Handa akong mamatay. Hindi! Hindi, Dasha! Hindi ka pwedeng mamatay! Parang kaawa mo na, Vivian. Pakawalan mo ang asawa ko. Hindi pa ba sapat sa'yo na nagdurusa ang anak ko? Kulang pa yon, Lorenzo. Kulang pa yon sa laki ng kasalanan mo. Buhay ang kinuha nyo, kaya buhay din ang kukunin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nanginginig ang mga kamay ko noon sa takot habang hawak niya ang leeg ng asawa ko. Nanlambot ang mga tuhod ko sa mga oras na yon. Tsaka tiningnan si Mang Leon na pinipigil na gumawa ng kahit anong hakbang dahil baka isang mali lang, ikamatay na ng asawa ko. Wala na akong maisip na paraan pa noon kundi lumuhod at magmakaawa. Pakiusap! Nagmamakaawa ko sa inyo. Pakawalan niyo ang asawa ko. Tigilan niyo na ang anak ko. Handa akong isuko ang lahat ng yaman na meron ako. Ang pera, mga lupain ko at negosyo. Sa inyo na lahat. Tigilan niyo lang kami ng pamilya ko. Sa tingin mo ba yan ang habol ko sa iyo, Lorenzo? Pero in fairness, ha? Napaka-sweet at mapagmahal mo palang asawa. Nakakaawa ka naman. Vivian, ano bang gusto mong gawin ko? Mapatawad mo lang ako. Oh, Lorenzo. Hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iniisip mo. Para lang malaman mo, hindi lang ito tungkol sa lupa o kayamanan mo, Lorenzo. Tungkol ito sa pagkamatay ng anak ko. Hustisya ang kailangan ko. At makukuha ko lang yon kapag napatay ko na kayo. At ngayon, uunahin ko muna ang asawa mo! Akala mo lang yon, Mangmang! Ang sakit! Mahal! Sugurin sila! Masusunod, mahal kong Vivian. Mga punyeta kayo! Ah! Katapusan nyo na! Ikaw muna mauna! Labastangan! Magpaalam ka na! Hetong sa'yo, halimaw! Hindi mo ako mapapatay, Mangmang! Para kay Mateo, lahat mag-agawa ko. Wala ka nang magagawa! Ngayon, mararamdaman niyo na rin ang sakit na yon! Akala ko mamamatay na ako nun habang hawak niya ang leeg ko at muling nabuhay ang sugat sa kaliwa kong balikat nang kagatin niya ako at bumao ng matutulis niyang kuko sa likod ko. Hanggang sa nakita ko na lamang siyang napaatras at may nakabuo ng sibat sa likuran niya sa gitna. Nakadilat ang kanyang mga mata. May maitim na dugong lumabas sa kanyang labi at narinig ko na lamang ang mga salitang masakit sa tenga. Mga salitang hindi ko maintindihan na binibigas ni Mang Leon at lumakas bigla ang hangin noon. Nilibot ko pa ang tingin ko habang nakahiga ako sa lupa. Kita ko ang mga bangkay ng mga aswang pati ng pinakamalaking aswang kanina. Mas binaon pa ni Mang Leon ang sibat sa katawan ni Vivian at nangisay ang buong katawan nito at may lumabas na itim na parang usok. At namuo ang katahimikan sa loob ng kuweba na yon. Kinuha naman ni Mang Leon ang mga sulo na umaapoy sa gilid at sinunog ang mga bangkay. Pinilit kong bumangon noon kahit sugatan ako. Tiniis ko ang sakit para malapitan si Dasha. At kinalaga naman ni Mang Leon ng tali para makaalis siya. Napayakap kami sa isa't isa at napaiyak sa tuwa na nagtagumpay kami.
Nagtagumpay tayo, mahal. Napatay natin sila. Pero may sugat ka, Lorenzo. Malayo yan sa bituka. Mawag lang ang katapat niyan. Salamat po, Mang Leon. Kung hindi po dahil sa inyo, baka napatay na po ako ng aswang na yon. Sus, huwag niyong isiping tulong yon. Ha? May kapalit yon. Hindi ko naman po nakakalimutan yun, Mang Leon. Kahit ano pang hihilingin nyo, handa po akong ibigay kung kaya ko. Makita ko lang ang anak ko. Sapat na, Lorenzo. Teka, si Mang Tonyo ba yun? Oh, Diyos ko! Ha? Si Mang Tonyo? Tulungan mo ako, mahal. Lapitan natin siya. Hirapan ako sa pagtayo ay pinilit kong maglakad para malapitan ang bangkay ni Mang Tonyo. Nanlambot ang mga tuhod ko at halos mapaluhod na ako nun sa lupa. Buti na lang, nakaalalay sa akin si Dasha. Ipagdasal na lang natin ang kapayapaan ng kaluluwa niya. Maraming salamat, Mang Tonyo. Hindi ko po kayo makakalimutan. May pamilya ba siya rito? Wala akong pamilya si Mang Tonyo. Kinukop namin siya nang makita namin siyang palaboy-laboy sa danon. Kaya hindi ko din alam kung saan hahanapin ang pamilya niya. Dahil hindi naman niya nabanggit pa sa amin. Wala na tayong magagawa. Kahit pag gaano pa tayo katakot, mamatay. Darating pa din ang takdang oras na mamamaalam tayo sa mundo. At isang kabayanihan ang nagawa niya, Lorenzo. Nakukonsensya po ako, Mang Leon. Ako ang dapat makonsensya. Tinakot ko siya eh. Kahit ayaw niyang samahan tayo kanina. Pero may pagkakataon pa siyang umalis noon. Pero nagdesisyon siyang sumama, Lorenzo. Ibig sabihin, hindi na siya natatakot mamatay. Tama po kayo, Mang Leon. O siya, lumabas na tayo dito. Umuwi na tayo nang magamot ko yung sugat mo. Teka, talian muna natin ng tela. May nakita akong tela dito. Agad dinalian ni Mang Leon ang sugat ko para pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay naglakad na kami palabas ng kuweba. Inilibot naman namin ang aming mga tingin sa paligid habang naglalakad kami sa gubat noon. Iniisip na baka may natitira pang mga aswang hanggang sa makarating na kami sa mansyon. Ngunit pagdating namin doon ay wala man lang bawang sa kusina. Kaya tinawagan ko na agad ang chopper na susundo sa amin para madala agad ako sa malapit na ospital. Pagdating namin sa ospital ay agad akong isinugod sa emergency room. Ramdam ko pa rin ang hapdi ng sugat sa kaliwa kong balikat habang pinipilit kong manatiling gising. Sa bawat paghinga ko ay parang may kumakalmot sa loob ng laman ko. Ngunit mas nangingibabaw ang isang bagay, ang kagustuhan kong makauwi agad. Hindi ko naman maiwasang mapangiwi habang nililinis nila ang sugat ko. Para kong binabalata ng buhay, ngunit tiniis ko ang lahat ng yon. Maya-maya pa, binalutan na nila ng makapal na benda ang aking balikat. Hindi ko na kaya maghintay pa, mahal. Gusto ko na makita ang anak natin. Miss na miss ka na nun sigurado. Natawagan mo na ba ang nurse niya? Gumaling na ba siya? Hindi pa, Lorenzo. Nawala sa isip ko kanina sa sobrang pag-aalala ko sa iyo eh. Umuwi na tayo. Kayo na. Ayos ka na ba, Lorenzo? Opo, Mang Leon. Okay na po ako. Sumama po muna kayo sa bahay at nang makita at makilala niyo naman ang anak namin. O siya, sige. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kaagad kaming umalis ni Dasha sa ospital. Sa bawat segundo ay lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Iisa lang ang nasa isip ko, si Mateo. Pagdating namin sa mansyon, halos hindi pa huminto ang sasakyan ay bumaba na agad ako. At doon sa may pintuan, isang maliit na batang lalaki ang biglang tumakbo papalapit sa amin. Para bang huminto ang mundo ko sa sandaling yon. Nakangiti siya, bukas sa mga braso at punong-puno ng saya ang kanyang mga mata. Daddy? Mateo? Anak, magaling ka na? Opo. Namiss ko kayo ni Mami. Saan po ba kayo galing? Bakit niyo ako iniwan? Patawarin mo kami, anak. May inasikaso lang kami. Pero pangako, hindi ka na maiiwan pang mag-isa. Mabawi ang daddy at mami, ha? Opo, Daddy.
kahit masakit ang balikat ko ay niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko napigilan ang pagluha. Buhay ako, nakabalik ako, at kasama ko ulit ang pamilya ko. Anak, miss na miss ka din namin. Miss ko rin po kayo, Mami. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sobrang saya ko, mahal. Sobra. Salamat sa Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Lalampasan natin ang malaking pagsubok sa pamilya natin, mahal. At dahil yun sa katapangan mo at pagmamahal mo sa amin ng anak mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwang-tuwa kaming mag-asawa habang pinagmamasdan ang anak namin. Ngunit napansin ko si Mang Leon na nakatayo lamang sa likuran, tahimik na nakatingin kay Mateo. Mateo, halika dito. May papakilala ako sa'yo. Dad, sino po siya? Siya si Mang Leon, kaibigan namin ng mami mo. Ikaw ba si Mateo? Opo. Ang swerte mo, iho. Nakikita ka ng mga magulang mo habang lumalaki ka. Nasusubaybayan ka nila. Samantalang ako, hindi ko man lang nasilayan ang anak ko nung kaedad mo pa lang siya. Natahimik kaming lahat. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Dahan-dahang tumingala si Mateo kay Mang Leon. Inosente, ngunit puno ng kuryosidad. Nasaan na po ang anak niyo? Hinahanap ko pa rin siya hanggang ngayon. Mahanap po natin siya, Mang Leon. Magtiwala lang po kayo. Lahat po gagawin ko. Salamat, Lorenzo. Matapos ang madilim na laban, isang bagong kwento ang magsisimula. Hindi na tungkol sa aswang, kundi sa isang ama na matagal nang hindi nakasama o nakita man lang ang anak. Tulad ng ipinangako ko kay Mang Leon, tinulungan ko siyang mahanap ang kanyang anak gamit ang tunay na pangalan ng nanay at mga koneksyon ko sa Amerika. Doon ko nalaman na may bago na itong kinakasamang Amerikano. Pero pumayag naman itong makipagkita ang anak nila kay Mang Leon at nasaksihan ko kung gaano kasaya si Mang Leon noon na halos mapatalon siya at mapaiyak sa tuwa. Ang akala kong dominante at tigasin ay may malambot na puso para sa anak. Napaiyak naman ako noon dahil tulad niya, ama din akong nagmamahal sa aking anak. Sa ngayon, masaya akong nabubuhay kasama ang aking pamilya at mas naging prioridad ko sila kaysa sa negosyo. Natuto akong maglagay ng limitasyon sa mga bagay na hindi ko na kontrolado at nakakaapekto na sa pamilya ko. Isang dekada na ang nakalipas pero hindi ko makakalimutan ang bawat detalye ng yugtong yon sa aking buhay. Ang karanasang yon ang humubog sa aking pagkatao. Mas naging makulay at makahulugan na ngayon ang buhay ko. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal na natatanggap ko mula sa aking pamilya. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkinig. God bless po sa lahat. Sa buhay, hindi lahat ng problema ay kayang solusyonan ng pera. Kahit gaano ka pa kayaman, may mga laban sa buhay na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ang kwentong ito ang nagpapatunay na walang silbi ang pera kung ang isang paa mo ay nasa hukay na. Ang sabi nga ng iba, ang pera ay nababalik pa. Pero ang buhay kapag nawala, hindi na kailanman maibabalik pa. Kaya lagi sana nating tatandaan na hindi lang pera ang sagot sa lahat ng iyong problema. Kung mahirap ka man, kung kinakapos ka man minsan, magpasalamat ka pa din dahil buhay ka. At dapat mong pahalagahan ang buhay na meron ka. Dahil hindi lahat ng tao ay nagigising pa sa umaga. Good day po mga kakwentong takip silim. Ako po si voice actor Erwin Onan. Shoutout po kina Richard Reparial at kay Daisy Moros. Magaganda ang kwento dito sa kwentong takip silim.